So mga tol, naganap na po ang final weigh-in sa pagitan ni Keishan Davis versus Dennis Berinchyk. Sa kakatapos nga lang po ng weigh-in nila kaninang madaling araw, tumimbang po itong si Keishan Davis ng 134.2 pounds, habang tumimbang naman po ang kampiyon ng WBO lightweight na si Dennis Berinchyk ng 134.6 pounds. At dahil kapwa po nila nakuha ang weight limit ng lightweight, tuloy na po ang bakbakan bukas sa Madison Square Garden Theater, New York. Nagkainitan pa nga po sila mga tol sa weigh-in. Ginaya nga po ni Berinchyk mga tol si Tank Davis. Matatandaan na tinulak po ni Tank Davis si Rolly Romero. Ganyan din ang ginawa ni Berinchyk mga tol kay Keishan Davis. Tinulak din niya ito. Walang ganti si Keishan Davis mga tol. Hinabol naman ni Keishan Davis itong si Berinchyk hanggang backstage, pero hindi niya naabutan mga tol. Samantala, kung matatandaan mga tol, sa press con pa lang nila kahapon, banas na itong si Keishan Davis kay Berinchyk. Dahil sa locker room daw ni Davis mga tol, pinadalhan daw siya ni Berinchyk ng saging at watermelon na may nakalakip na sulat. Banat nga po ni Keishan Davis kay Berinchyk, unprofessional umano ito, at tinawag niya itong racist. Para kasing lumalabas mga tol dahil maitim itong si Keishan Davis, pinagmumukhang unggoy siya dahil pinadalan siya ng saging. Bagay na itinanggi naman po ng kampo ni Berinchyk mga tol, at wala daw silang kinalaman sa saging at watermelon. Mamatay-matay na naman po kakatawa mga tol ang current WBO Super Lightweight World Champion at the ring champion Teofimo Lopez noong mapanood niya yung press con. Tawang-tawa nga po si Teofimo Lopez mga tol sa sinasabi ni Keishan Davis habang kumakain siya ng saging. Halos mabulunan nga po si Lopez mga tol kakapigil ng tawa niya. Sa kabilang banda naman mga tol, mamaya na nga din po magaganap ang weigh-in ng kababayan natin na si former 2-time world title challenger Vincent Astrolabio. Makakalaban po niya ang Thai fighter na si Pratsik Sakpaprum. Ready na nga po si Astrolabio mga tol sa timbangan mamaya. Pinakita pa nga po niya ang kanyang kondisyon na katawan. So bukas na nga din po magaganap ang laban na yan mga tol sa Sultan Kudarat. Sa ibang banda naman mga tol, Prince Albert Pagara na sa bansang Thailand. So hindi nga po natin alam mga tol kung may pinaghahanda ang laban si Pagara. Wala naman po kasing binanggit si Pagara mga tol kung may paparating siyang laban. Ang narinig lang natin sa kanya mga tol, pumapasyal lang daw siya sa Thailand. Masyado na daw kasing magulo dito sa Pilipinas. Nakakita pa nga po ng diwata si Pagara mga tol habang naglalakad sa Thailand. Maganda pala dito, maganda Meron pala dito. Sa iba pang balita mga tol, undisputed super bantamweight world champion na Oya Inoue nakasama sa 100 highest paid athletes in the world sa taong 2024. Sa boxing nga mga tol, ang mga nakapasok sa listahan ay sina Tyson Fury na kumita ng 147 million US dollars, Alexander Usyk na kumita ng 122 million US dollars, Canelo Alvarez kumita ng 73 million US dollars, Anthony Joshua kumita ng 60 million US dollars. Pasok nga rin po itong si Jake Paul mga tol na kumita ng 48 million US dollars, habang si Naoya Inoue naman mga tol kumita ng 42 million US dollars. Kung i-convert nga po natin ang kinita ni Inoue mga tol sa peso, halos 2 billion pesos po yan mahigit. Pero nag-react nga po dyan ang promoter ni Inoue na si Hideyoki Iwashi. Ayon kay Iwashi mga tol, panaginip lang daw yan. So itinatanggi nga po ng kampo ni Inoue mga tol na kumita si The Monster ng ganyang kalaki. Pero lehitimong website nga po yung Sportico, maging nga po ang Ring Magazine, shinare ang balitang yan. Kaya pa humble pa itong promoter ni Inoue mga tol.